Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Altasa Sibeldado at labis ang aking pasasalamat sa inyong imbitasyon na maging isang panauhing pandangal sa okasyong ito. At sana ay marami kayong matutunan sa aking ibabahagi sa inyo ngayong araw tungkol sa dulaang Filipino. Ang dula ay isang uri ng panitikan at sining na naglalayong magbahagi ng mga kwento, mga karanasan at mga saloobin sa pamamagitan ng pagtatanghal sa entablado. Ito ay isang malikhaing pagsasama ng mga salita, kilos at pagganap na nagbibigay buhay sa mga karakter, mga tema at mga isyong kinakaharap ng lipunan. Ang dula ay nahahati sa ilang yugto na may maraming tagpo. Layunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ang mga taong dalubhasa sa larangan ng pagsusulat ng mga dulang itinatanghal ay tinatawag na mga mandudula o dramatista. Sa isang dula, may mahalagang mga sangkap. Ito ang tagpuan, tauhan at banghay. Ang tagpuan ay ang panahon at puok kung saan naganap ang mga pangyayari ng dula. Ang mga tauhan, sila yung mga kumikilos at nagbibigay buhay sa dula at sa kanila umiikot ang mga pangyayari. Ang banghay naman ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang dula. Sa pamamagitan ng panonood ng isang dula, mauunawaan at matutuhan ng isang manunuri ng panitikan ang ukol sa isang dula. Ang mga manonood ay nakakakuha ng karanasan at pag-unawa sa pamamagitan ng pag-observe sa mga tagpo at pagpapakilala ng mga tauhan. Sa dula, ang mga tauhan ay binibigyang buhay sa pamamagitan ng kanilang salita, kilos at ekspresyon ng mukha at reaksyon. Ang mga tauhan ay nagbibigkas ng dialogo at nagpapadama sa dula. Ang pagpapakilala ng mga tauhan ay maaaring gamitin ang kanilang mga motibasyon at pagnanasa upang ibunyag ang kanilang panlabas at panloob na pagkatao. Ang mga manunulat ng dula sa Pilipinas ay malaki ang naging impluwensya sa industriya ng teatro sa maraming paraan. Una ay ang paglikha ng mga makabuluhang dula. Ang mga manunulat ng dula sa Pilipinas ay naglikha ng mga dula na magpapakita ng iba't ibang aspeto ng buhay ng mga Pilipino. Ang kanilang mga likha ay magbibigay ng malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga isyu ng lipunan, kultura at kasaysayan ng bansa. Pagpapaunlad ng teatro sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanilang mga likha, ang mga manunulat ng dula sa Pilipinas ay nagbigay ng bagong direksyon at layunin sa teatro sa bansa. Ang kanilang mga gawa ay nagbigay ng mga bagong ideya at konsepto na magpapaunlad sa industriya ng teatro. Pagpapalaganap ng kulturang Pilipino. Sa pamamagitan ng kanilang mga dula, ang mga manunulat ng dula sa Pilipinas ay nagpapalaganap ng kulturang Pilipino. Ang kanilang mga likha ay nagpapakita ng mga tradisyon at kaugalian ng mga Pilipino na nagpapayaman sa kultura ng bansa. Ang mga manunulat ng dula sa Pilipinas ay patuloy na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa industriya ng teatro sa bansa. Sila ang nagsisilbing tulay para maiparating ang boses ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga likha. Ang mga dula ng mga manunulat sa Pilipinas ay nagpapalaganap ng kulturang Pilipino sa maraming paraan. Paglalarawan ng buhay ng mga Pilipino. Ang mga dula ay naglalarawan ng mga pangyayari, karanasan at buhay ng mga Pilipino. Halimbawa, ang mga dula na nagpapakita ng paghihirap at pagpupunyagi ng mga katutubong Pilipino. Ang kanilang mga pamahalaan at uri ng lipunan nagpapakita ng mga tradisyon at kaugalian. Ang mga dula ay nagpapakita rin ng mga ritual
at tradisyon ng mga Pilipino. Ang mga relihiyosong dula tulad ng sinakulo na nagpapakita ng mga pangyayari sa buhay ni Jesus, pagbibigay ng malawak na pag-unawa sa kultura ng Pilipino. Dahil sa mga dula, ang mga manonood ay nakakakuha ng malawak na pangunawa sa kultura ng Pilipino. Ito ay nagbibigay ng gabay sa mga tao kung paano mamuhay ng mabuti alinsunod sa mga kaugalian at kultura ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga dula, ang mga manunulat sa Pilipinas ay nagpapalaganap ng kulturang Pilipino at nagpapakita ng mga mahalagang aspeto ng ating lipunan at kasaysayan. Ang mga dula, paghahatid ng mga pangyayari. Ang mga dula ay nagbibigay daan sa paghahatid ng mga pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga tauhan, tagpuan at mga pangyayari na ipinapakita sa entablado. Ito ay nagbibigay ng visual na representasyon ng mahalagang pangyayari at kaganapan sa kasaysayan ng bansa. Pagpapakita ng kaugnayan ng kasalukuyan sa kasaysayan. Ang mga dula ay maaaring magpapakita ng mga temang pangkasalukuyan na may kaugnayan sa mga pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga manonood na maunawaan ang mga konteksto at implikasyon ng mga pangyayari sa kasalukuyan. Pagbibigay ng identidad at kamalayan. Ang mga dula ay nagpapalaganap ng kulturang Pilipino at nagbibigay ng identidad at kamalayan sa mga manonood. Ito ay nagpapakita ng mga tradisyon, kaugalian at mga isyong panlipunan na may kaugnayan sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga dula, ang mga manunulat sa Pilipinas ay naglalarawan ng mga pangyayari sa kasaysayan ng bansa upang maipahayag ang mga kwento at mensahe ng mga Pilipino. Ito ay nagbibigay daan sa mga manonood na maunawaan at ma-appreciate ang kasaysayan ng Pilipinas sa isang mas malikhaing paraan. Ang mga dula ay nakatutulong sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino at kamalayan sa mga manonood sa mga sumusunod na paraan. Una ay pagpapakita ng mga tradisyon at kaugalian. Ang mga dula ay naglalarawan ng mga tradisyon, kaugalian at pamumuhay ng mga Pilipino. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga manonood na maunawaan at ma-appreciate ang mga aspekto ng kulturang Pilipino, tulad ng mga pananamit, pagkain, musika, sayaw at iba pa. Pagpapalaganap ng mga kwento at kasaysayan. Sa pamamagitan ng mga dula, ang mga manunulat ay nagbibigay buhay sa mga kwento at pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay nagpapalaganap ng kamalayan sa mga mahalagang pangyayari at personalidad sa kasaysayan ng bansa, tulad ng mga bayani, revolusyon at iba pang mga kaganapan. Pagpapalaganap ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng mga tema at mensahe ng mga dulang. Ang mga manonood ay napapalawak ang kanilang kamalayan sa mga isyong panlipunan, moralidad at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Ito ay nagbibigay inspirasyon, nagpapalakas ng pagmamalasakit sa bayan sa mga kapwa Pilipino. Pagbibigay ng pagkakakilanlan. Ang mga dula ay nagpapalaganap ng pagkakakilanlan sa mga manonood. Ito ay nagpapakita ng mga suliranin, pangarap at karanasan ng mga Pilipino na nagpapalakas ng kamalayan sa sariling kultura at pagiging Pilipino. Ang mga dula ay naglalarawan ng kulturang Pilipino at nagpapalaganap ng kamalayan.
sa mga manonood sa mga aspeto ng tradisyon, kasaysayan, pagkakakilanlan at pagpapahalaga. Ito ay nagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa ng mga manonood sa kulturang Pilipino at nagtataguyod ng pagmamalasakit sa bansa at identidad bilang isang Pilipino. Ang Dulaang Filipino ay isang pangunahing teatro sa Pilipinas na nagsusulong at nagtataguyod ng sining ng dula sa bansa. Ito ay bahagi ng Cultural Center of the Philippines o CCP at itinatag noong 1987. Layunin ng Dulaang Pilipino na magbigay ng mga makabuluhang produksyon ng mga dula na nagpapakita ng kahalagahan ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ang Dulaang Pilipino ay kilala sa kanilang mga world-class na pagtatanghal at interpretasyon ng mga klasikong dula ng Pilipinas at mga dula mula sa iba't ibang panahon at genre. Sila ay nagtatanghal ng mga dula na tumatalakay sa iba't ibang isyu at tema ng politika, lipunan, pag-ibig at iba pa. Bilang isang paunahing teatro sa bansa, ang Dulaang Pilipino ay nagbibigay ng mga oportunidad sa mga aktor, direktor, manunulat at iba pang mga profesional sa larangan ng teatro na maipakita ang kanilang talento at kasanayan. Sila rin ay magsasagawa ng mga outreach programs at mga aktibidad na naglalayong maipalaganap ang teatro at kultura sa mas malawak na komunidad. Ang Dulaang Pilipino ay patuloy na nagpapalaganap ng sining ng dula sa Pilipinas at nagbibigay ng mga makabuluhang produksyon na nagpapakita ng kahalagahan ng teatro sa ating lipunan. Ang sagisag panulat sa dula ay tumutukoy sa pangalan o tanda na ginagamit ng isang manunulat ng dula upang kumatawan sa kanyang mga akda. Ito ay isang uri ng tatak o pagkilala sa manunulat at nagpapahiwatig ng kanyang pagkakakilanlan sa larangan ng dula. Ang mga sagisag panulat sa dula ay maaaring gamitin bilang isang uri ng branding o pagpapakilala ng manunulat. Ito ay maaaring isang pseudonym o pen name na ginagamit upang protektahan ang tunay na pagkakakilanlan ng manunulat o upang magkaroon ng kahulugan o personalidad na konotasyon ang kanyang mga akda. Halimbawa na dito ay si Rode de Vera, isang manunulat ng dula na kilala sa mga akdang tulad ng Huling Habilin ni Apolinario Mabini at Kung Paano Ako Naging Leading Lady. Si Floyd Quintos, isang manunulat ng dula na kilala sa mga akdang tulad ng Ang Paglilitis kay Mang Serapio at Shock Value. Si Lito Casahe, isang manunulat ng dula na kilala sa mga akda tulad ng Cancer at Ang Buhay ni Galileo. Si Wilfredo Maria Guerrero naman ay kilala bilang Father of Philippine Theater. Ilan sa kanyang mga sagisag panulat ay Wilfredo Maria Guerrero at W. Maria Guerrero. Si Rode Vera, isang manunulat ng dula na kilala sa mga dang tulad ng Huling Habilin ni Apolinario Mabini. Ang kanyang sagisag panulat ay Rode Vera. Ang mga manunulat ng dula sa Pilipinas ay malaki ang naging impluwensya sa industriya ng teatro sa maraming paraan. Una ay ang paglikha ng mga makabuluhang dula. Ang mga manunulat ng dula sa Pilipinas ay naglikha ng mga dula na nagpapakita ng iba't ibang aspekto ng buhay Pilipino. Ang kanilang mga likha ay nagbigay ng malalim na pagkaunawa at pagpapahalaga sa mga isyu ng lipunan, kultura at kasaysayan ng bansa. Pagpapaunlad ng teatro. Sa pagpapaunlad ng teatro sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang mga likha, ang mga manunulat ng dula sa Pilipinas ay nagbigay ng bagong direksyon at layunin sa teatro sa bansa.
Ang kanilang gawa ay nagbigay ng mga bagong ideya at aspekto ng pagpapaunlad sa industriya ng teatro. Pagpapalaganap ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga dula, ang mga manunulat na dula sa Pilipinas ay nagpapalaganap ng kulturang Pilipino. Ang kanilang mga likha ay nagpapakita ng mga tradisyon at kaugalian ng mga Pilipino na nagpapayaman sa kultura ng bansa. Ang mga manunulat ng dula sa Pilipinas ay patuloy na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa industriya ng teatro sa bansa. Sila ang nagsisilbing tulay para maiparating ang boses ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga likha. Ang mga dula ng mga manunulat sa Pilipinas ay nagpapalaganap ng kulturang Pilipino sa maraming paraan. Paglalarawan ng buhay ng mga Pilipino, ang mga dula ay naglalarawan ng mga pangyayari, karanasan at buhay ng mga Pilipino. Halimbawa, ang mga dula na nagpapakita ng paghihirap at pagpupunyagi ng mga katutubong Pilipino, ang kanilang mga pamamahalaan at uri ng lipunan, pagpapakita ng mga tradisyon at kaugalian. Ang mga dula ay nagpapakita rin ng mga ritual at tradisyon ng mga Pilipino. Ang mga relihiyosong dula tulad ng sinakulo na nagpapakita ng mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Pagbibigay ng malawak na pangunawa sa kulturang Pilipino. Dahil sa mga dula, ang mga manonood ay nakakakuha ng malawak na pag-unawa sa kultura ng Pilipino. Ito ay nagbibigay ng gabay sa mga tao kung paano mamuhay ng mabuti alinsunod sa mga kaugalian at kultura ng Pilipinas. Ang dula sa Pilipinas ay mayroong malalim na kasaysayan at nagbabago na mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Narito ang ilang pagkakaiba sa dula noon at ngayon sa Pilipinas. Tema at nilalaman. Noong unang panahon, ang mga dula ay karaniwang tumatalakay sa mga relihiyosong kwento at mitolohiya. Ang mga ito ay naglalaman ng mga aral sa moralidad at pagpapahalaga. Sa kasalukuyan, ang mga dula ay mas malawak ang saklaw ng mga tema at maaaring tumalakay sa iba't ibang isyong panlipunan, politika at personal na karanasan, estilo at direksyon. Noong unang panahon, ang mga dula ay karaniwang ipinapalabas sa tradisyonal na mga teatro at nagtatampok ng malalaking produksyon. Sa kasalukuyan, may iba't ibang estilo ng pagtatanghal ng dula, mula sa tradisyonal hanggang sa experimental. Ang mga dula noon ay ngayon ay maaaring palabas sa mga teatro, alternative venues o maging online. Pananaw at boses. Noong unang panahon, ang mga dula ay karaniwang nagpapakita ng mga pangyayari at kwento mula sa perspektibo ng mga kolonyal na kapangyarihan. Sa kasalukuyan, mas marami ang mga manunulat at direktor ang naglalagay ng mga lokal na pananaw at boses sa kanilang mga dula na paglalantad ng kulturang Pilipino. Pag-access at teknolohiya. Sa nakaraan, ang pag-access sa dula ay karaniwang limitado sa mga taong may kakayahang pumunta sa mga teatro. Ngayon, dahil sa pag-usbong ng teknolohiya, mas madaling ma-access ang mga dula sa pamamagitan ng online streaming, video on demand platforms at social media. Partisipasyon ng manonood. Noong unang panahon, ang manonood ay karaniwang passive na tagamasid lamang ng mga dula. Sa kasalukuyan, may mga pagsisikap na maisama ang manonood sa proseso ng paglikha at pagpapalabas ng dula tulad ng interactive performances at post-show discussions. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapakita ng pag-unlad at pag-evolve ng dula sa Pilipinas.
Bagaman ang mga tradisyonal na elemento ay patuloy na ginagamit at pinahahalagahan, ang mga manunulat at direktor ngayon ay nagtatangkang magbigay ng mga bagong perspektibo at pagpapahayag sa pamamagitan ng kanilang mga akda. Narito ang mga ilang kilalang manunulat ng dula sa Pilipinas. Si Lamberto Avellana. Kilala siya bilang ama ng modernong dulaang Pilipino. Ang kaniyang mga dula ay nagpapakita ng tunay na buhay ng mga Pilipino. Wilfredo Maria Guerrero. Isa siya sa pinakamahusay na manunulat ng dula sa Pilipinas. Ang ilan sa kanyang mga kilalang dula ay Wanted at Chaperone, Forever at Condemned. Si Rolando Tenyo. Kilala siya sa kanyang mga dula na nagsasalamin sa mga isyong panlipunan. Isa sa kanyang mga kilalang dula ay ang May Katwiran, ang Katwiran. At si Severino Montano, isa pang kilalang manunulat ng dula na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa teatro ng Pilipinas. Ang kanyang mga dula ay karaniwang tumatalakay sa mga isyong panlipunan at politikal. Ang mga dula sa Pilipinas ay hindi lamang nagbibigay ng aliw at kaalaman, kundi nagpapakita rin ng mga mahahalagang isyu sa ating lipunan. Si Francisco Soc Rodrigo. Kilala siya sa kanyang mga dula na nagtatampok ng mga isyong panlipunan at politikal. Isa sa kanyang mga kilalang dula ay ang Sa Kuko ng Liwanag. Ang mga manunulat na ito ay nag-ambag ng malaki sa dulaan ng Pilipinas at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga manunulat at direktor ng dula. Narito ang ilan sa mga dulang nagwagi sa Pilipinas. Una na riyan ay ang Hulyo 4, 1954 AD. Ito ay isang dula na nagwagi sa Timpalak. Ang dula ay naglalarawan ng mga pangyayari at karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng Amerikano at Kastila. Ang pangalawa namang dulang nagwagi sa Pilipinas ay ang Sa Ngalan ng Ama ni Roberto Jose de Guzman. Isinulat noong 1985. Ang dula na ito ay nagtataglay ng pinakamaraming isyu tungkol sa gender at development at higit na nagpapakita ng isyu ng pag-aabuso sa kababaihan. Ang dula ay isang uri ng panitikan at sining na naglalayong magbahagi ng mga kwento, mga karanasan at mga saloobin sa pamamagitan ng pagtatanghal sa entablado. Ito ay isang malikhaing pagsasama ng mga salita, kilos at pagganap na nagbibigay buhay sa mga karakter, mga tema at mga isyong kinakaharap ng lipunan. Ang dula ay nahahati sa ilang yugto na may maraming tagpo. Layunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ang mga taong dalubhasa sa larangan ng pagsusulat ng mga dulang itinatanghal ay tinatawag na mga mandudula o dramatista. Sa isang dula, may mahalagang mga sangkap. Ito ang tagpuan, tauhan at banghay. Ang tagpuan ay ang panahon at puok kung saan naganap ang mga pangyayari ng dula. Ang mga tauhan, sila yung mga kumikilos at nagbibigay buhay sa dula at sa kanila umiikot ang mga pangyayari. Ang banghay naman ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang dula. Sa pamamagitan ng panonood ng isang dula, mauunawaan at matutuhan ng isang manunuri ng panitikan ang ukol sa isang dula. Ang mga manonood ay nakakakuha ng karanasan at pag-unawa sa pamamagitan ng pag-observe sa mga tagpo at pagpapakilala ng mga tauhan. Sa dula, ang mga tauhan ay binibigyang buhay sa pamamagitan ng kanilang salita, kilos at ekspresyon ng mukha at reaksyon.
Ang mga tauhan ay nagbibigkas ng dialogo at nagpapadama sa dula. Ang pagpapakilala ng mga tauhan ay maaaring gamitin ang kanilang mga motibasyon at pagnanasa upang ibunyag ang kanilang panlabas at panloob na pagkatao. At sa huli ay magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa huli ay maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang araw sa inyong lahat. At nawa ay baunin ninyo sa inyong pag-uwi ang inyong mga natutunan sa araw na ito. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang araw sa inyong lahat. At nawa ay baunin ninyo sa inyong pag-uwi ang inyong mga natutunan sa araw na ito. Maraming salamat.